Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi Siya ang unang nagmahal sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kabigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Wala! Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Ulitin natin, tayo mahal ni Yahweh. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Yes na yes, hallelujah! Noon pa man, ako'y iyong iniingatan. Noon pa man, ako'y iyong inaalagaan. Kay buti mo, kay husay mo, pag-ibig mo, lubos sa buhay ko. Siya nga kapatid, mahal ka ng Panginoong Yesus. May malasakit sa iyo ang ating Diyos. Amen. Kailanman di Kanya iiwan, kailanman di Kanya pababayaan. Mahal ka ng Diyos. Noon pa man, ika'y Kanyang iniingatan. Noon pa man, ika'y Kanyang inaalagaan. Ika'y Kanyang inaalagaan. Kay buti niya, kay husay niya, pag-ibig niya, pag-ibig niya'y lubos sa buhay mo. Mahal ako ng Diyos. Ako ng Diyos. Amen. May malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Di magbabago, laman ng puso't isip ko. Di magbabago, itong damdamin ko sa'yo sa gitna man ng alon.
sa'yo. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you And be gracious to you. The Lord turn his Face toward you and give you peace. The Lord bless you And keep you. Make his face shine upon Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Face toward you
Ang isang tulad ko, tinawag mo na kinabig sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Kawiran ni Jesus, iyong nakikita. Amen. Kaluwalhatian. Kaluwalhatian. Mataas na asan ikaw, Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda ikaw, Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, pinili mo ang isang tulad ko. Tinawag mo ang anak, pinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Amen. Kaluwalhatian. Kaluwalhatian, kataas-taasan ikaw, Panginoon. Kamangha-mangha, Amen. kay ganda-ganda ikaw, Panginoon. Hallelujah. Binigay mo ang lahat, Amen. Diyos, pinili mo ang isang tulad ko. Tinawag mo ang anak, ipinapit sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ang kapangyarihan. Magpapangyarihan, Amen. magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Walang hanggang Ama. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama ikaw ang Panginoon. Diyos, inibig mo. Ibigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo ang anak, ibinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo. Ang isang tulad ko, tinawag mo ang anak, pinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na pinabit sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita.
Kalbaryo. Pag-ibig mo'y wagas ang naghari, binigay mo ang lahat. Ikaw ay pinako. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat. Diyos ang pag-ibig. Diyos, pag-ibig mo, ang isang tulad ko. Amen. Hallelujah. Tinawag mo na na. Thank you, Lord. Pinagay sa piling mo at sa iyong mga mata. Ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, sinibig mo ng isang tulad ko. Tinawag mo ang anak. Itinabi sa piling mo at sa iyong mga mata. Ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your holy name, Lord. We bless your holy name. We bless your holy name, oh God. Dinadakila ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak. Pinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo. Ang isang tulad ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tinawag mo na, Thank you, Lord. pinabi sa piling mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, shout it. Diyos, sinibig mo. Worship Him, worship Him. Hallelujah. Sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus. Hallelujah. Iyong Hindi nakikita. ka. Diyos, sinibig mo. Diyos, sinibig mo. Ang isang tulad ko, tinawag mo na, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa napakalalalim at di masukat na pag-ibig na ipinadama mo sa bawat isa sa amin. O God, ay patuloy naming sinusuko sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Pagkat Lord, nasa sa iyo ang aming lahat-lahat. Ikaw ang aming lahat-lahat. O Lord, maghari ka sa himpapawid. Pagpapalain mo ang mga aabutin ng tinig na ito. Aabutin ng mensaheng ito. Kakatagpuin mo, aayusin mo. Lord, sila'y katatagpuin mo at tutugunin mo ang kanilang mga kahilingan. Pagkat ikaw ang Diyos na napakayamang magpala at ikaw ang nagsabing ikaw ay laging yes. Ikaw ay laging yes, Panginoon. Ikaw ay laging yes sa mga taong nanalig, handang magpaayos. Ikaw ay laging yes sa mga taong
nais mong kahabagan. Kaya Lord, mahabag ka patuloy sa amin. O God, Holy Spirit, Ama na nasa langit, we pray na Holy Spirit, patuloy na ang iyong presensya ay magpakilala sa amin. Ipakilala mo si Kristo Jesus sa amin. Maranasan namin siya. O Lord, makilala ka namin, Panginoong Jesus, ang pinakamalalim na mithi ng aming puso. Ang makaisa ka, ang maranasan ka sa buhay na ito, hindi lang sa buhay na ito at maging sa buhay na darating. Ang makapiling ka, makaisa ka, o God, ang aming buong pamilya at ang buong nakikinig sa oras na ito. Katatagpuin mo ang lahat, o God. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, Amen. Salamat. ay malinis na. Hallelujah. Tira ni Jesus, Hallelujah. iyong nakikita. Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo. Ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga anak, ako'y malinis na. Amen. Tira ni Jesus, iyong nakikita. Thank you, Lord. All the glory belongs to you, O Jesus. Thank you, O God, Holy Spirit, for leading us right now. Thank you, O God, Holy Spirit, for teaching us right now. Thank you, O God, Holy Spirit, na sa ngalan ni Jesus, iningatan mo ang himpapawid. Pagpapalain mo ang technology na ito sa pangalan ni Jesus upang ang mensahe mo ay makarating sa bawat tagapakinig at sa mga nanonood in Jesus' name. Everybody say Amen and Amen. Hallelujah. So, brothers and sisters, napakaganda ng mensahe ng awit. No? Salamat, choir. Salamat sa inyong mga buhay na pinagpala na noong una pa. No? So, napakahalaga ang pagninilayan po natin, mga kapatid, kasi kung iyong mababantayan ng mga nakaraan, talagang ang laki talaga ng dapat nating maintindihan itong end time harvest na ito. So, kailangan maunawaan natin itong end time harvest na ito kasi ang Bible nagsasabi na hindi po talaga mawawala ang tinatawag na yung nakaraan pinag-usapan natin na hindi mawawala yung tinatawag na offense. Kaya sabi ni Jesus, it is impossible that offense never come. Sa ibang version, it is inevitable that stumbling blocks come. Hindi talaga mapipigilan, inevitable. Ay talaga naman. Kaya nga, woe to him through whom they come. No? Through whom they come, yung pinanggagalingan yan. Kaya nga, makikita mo na matindi to na hindi talaga, God will never tolerate sin. No? God will never tolerate sin. And because God is a Lamb of God, that is one of His nature. That is one of His nature. And the second nature of God is He is the Lion of Judah. Not only just the Lamb. He is also the Lion of Judah. And because He is the Lion of Judah, when He come back, He will come back as a lion, as a judge. He will come back as a judge. And He is no longer a merciful at the time because He will separate the goat and the lamb. So if you will see, be on your guard, He said in verse 3, in Luke 17, verse 3, be on your guard. If your brother sin, rebuke him. And if he repents, forgive him. Kaya napakahalagang makita po natin ang salita ng Diyos. Napakahalaga to. Kaya nga kagahapon, napag-usapan po natin na napakahalaga na huwag lang tayong maging
spectator, kundi maging participator tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Kasi talaga namang itong panahon na to ay napaka-crucial, lalo na ang pandemic. Now, tingnan nyo po kung bakit tayo kailangang mag-participate. We need to do our part because God already do His part. God already do His part. At ano yung part niya? Binigay ng kanyang anak. Nung binigay na ang kanyang anak, nang magkatawang tao ang kanyang anak, at sumunod sa utos legally, sumunod sa batas, upang ang batas na inihingi ng batas, kasi yung hindi kayang ibigay ng batas, ay ibinigay ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng buhay. Kaya nga magkaiba ang spirit of the law. Merong law at there is also a spirit behind the law. Kaya nga tinawag yan na moral law. Na yon, moral is legal. Di ba? Lagi natin naririnig yan. Moral is legal, but not necessarily legal is moral. Oo, totoo yan. Kaya may kita mo na ang iyong patutuo, kaya nababasa ng lahat sa 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Nababasa ng lahat, kaya kayo ang tunay na aming rekomendasyon. At yung rekomendasyon na yon na kung saan na ang batas ngayon nakatitik sa puso, nakasulat sa puso, nakaukit sa puso, hindi na ngayon nakaukit sa tabletang bato. Yan yung spirit of the law. Yan yung spirit behind the law, the person. So, and the spirit of the law is no other than our Savior, our Lord Jesus Christ. Nang Matthew 5:17, hindi siya naparito para buwagin ang batas, kundi what? Ipakita ang espiritu ng batas. Kasi kung batas lang, walang makakasunod. Kung batas lang walang makakasunod. Kaya nga, saan ba nag-umpisa ang kasalanan? Nag-umpisa ang kasalanan nung nag-umpisa ang batas na huwag kayong kakain yan. Kaya doon nagsimula ang pagsuway. So lumaganap dahil sa pagsuway ng isang tao, lumaganap ang kasalanan, sabi ng Romans 5. Kaya dahil sa isang kasalanan, lumaganap ang kasalanan ng isang tao, lumaganap sa lahat ng tao, kaya lahat tayo nagkasala. Kaya sa bahay bata pa lang ng nanay natin, makasalanan na tayo. No? Sa Isaiah 48 verse 8, doon pa lang, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, rebelde ka na. Kaya nga makikita nyo po na natupad ang law ni Jesus. Siya ay nagkatawang tao para yung hinihingi ng batas na hindi kayang sundin ng tao, si Jesus ang sumunod. Upang yung hindi kayang makasunod dahil kay Jesus, nang sumunod siya, ngayon ay posible nang makasunod tayo. Kasi why? Because the Spirit, the life-giving Spirit is within us and dwell in us. Wow, hallelujah. Kaya wag mo lang laging sabing tao lang ako. Mga kapatid, legally, sinunod ni Jesus yan bilang tao, 100%. Bakit ginawa ni Jesus yan? Para walang maidahilan ng tao na tao lang siya. Kaya nga po, sa Hebrew 4:16, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa mahabaging trono niya kasi doon nating masusumpungan ang kalinga niya at habag sa panahong itong ating kailangan. Kaya sabi sa Hebrew chapter 5 na siya po ang makatutulong sa atin sa lahat ng kahinaan natin. Kaya naging mahina din siya. Paano siya naging mahina? Yung kinuha niya ang iyong kahinaan. Kinuha niya ang iyong kahinaan. Upang ang kahinaan na yan na hindi kaya ng tao ay siya ang kumuha. Inako niya. Kaya sabi niya, "Come to me, those who are heavily laden." Sa Matthew 11:28-29. Kayong mga nabibigatan, kasi mabigat ho talaga ang hinihingi ng requirements ng batas. Biro mo, 800 plus po yan. No? 800 plus na batas. Isa lang ang masuway mo. Masuway mo na lahat. Ngayon, bagong tipan, ginawang 10. Ibigin lang ang iyong kapwa, ay nako. Kaya sabi ng Luke 17 na hindi mawawala ang mga katitisuran. Lahat, everywhere is a place of a battlefield. No? Every place is a battlefield.
Kaya lahat may labanan, mayroon talagang problema. Makumpanya ba yan? Saan ka mapunta? Pamilya? Kaya di po maiiwasan ang kiskisan. Pero titiyakin ko sa iyo, bakit ginawa ng Diyos yan? Para makita natin, na sabi ng Acts 17, na kailangan natin ng Diyos. Na sa ating pag-aapuhap, makita natin ang Diyos. No? Sa ating paghahanap, makita natin ang Diyos na kailangan natin siya at kapos talaga ang mga kakayanan ng tao, kapos talaga ang idea ng tao, kaysa kagahapon pinag-usapan natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 9 na ang sabi doon, hindi to wisdom of men, but the wisdom of God. Talking about mysteries sa verse 5, na makikita nyo po na magugulat po tayo na hindi to wisdom of man, but by the wisdom of God, demonstration by the power of the Holy Spirit. Wow, hallelujah. Kaya it is not by might, sabi ng Hosea 4:6, it is not by our might, it is not nor by our power, but it is by the power of the Holy Spirit. Kaya yung tinatawag natin na mga problema na yan, mga kapatid, di po talaga mawawala yan. Pero bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan mo yan. Bibigyan kanya ng lakas at ang lakas na yan ay walang iba kundi hindi grupo, hindi religion, kundi persona na namatay sa krus, na napako sa krus. Hindi po religion ang pinako sa krus. Hindi organization ang pinako sa krus. Ang pinako sa krus, persona. Kaya kung persona yan, kailangan mo ay si Kristo, the person of Jesus Christ. You need to see Him. You need to experience Him. Hallelujah. Grabe, no? Kaya yan po ang pinakaano dyan. Kaya sabi nga ng Romans chapter 8, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kasi bakit? Pinalaya na tayo sa law, the spirit of the law of the spirit of life, from the law of spirit and death, sin and death. Kaya nga may law yun bawat side. May law of the spirit, of the spirit of life. May law din doon sa law of sin and death. Parehong may law yan. May batas yan na kapag isa man doon ang nasuway mo, mga kapatid, tatamaan ka based doon sa nire-require noon. Okay, taon niyo po. Ano po yung law of the spirit of life? Ito yung mamuhay ka ng may kabanalan. Yan po yan. Di lang ito mamuhay ligtas. Ligtas ka nga. Hindi mo naman nakita di naman mo na tinuloy-tuloy. Basahin mo lang, pakinggan mo na lang yung mga nakaraan. Kasi pinag-usapan na natin yan ng righteousness and holiness. It's between gift and reward. Para hindi po tayo magiging mukhang mangmang. Para hindi po tayo mukhang pinaglalaroan ng demonyo sa buhay natin dahil sa ating kamangmangan. Kaya my people destroyed because lack of knowledge. My people destroyed because lack of knowledge. Kaya doon mo makita ngayon, maunawaan ngayon itong tinatawag na wake up. Ito yung pangalawang issue, ito yung pangalawa nating topic ngayon. Wake up, no? Wake up and step on the new level. Wake up and step on the new level, a higher level. Tumangat ka, umakyat ka, tumayo ka, bumangon ka. Kaya nga mga kapatid, bigyan mo talaga ng mataas na puwang ang Panginoon sa buhay mo. Bigyan mo ng mataas na puwang yan. Kasi bakit? Kasi ang Diyos po talaga kahit sa Diyos, talagang we need to worship Him in spirit and in truth. No? We need to worship Him in spirit and in truth. So you must know the spirit and you must know the truth. What is the difference between spirit and truth? Alam niyo po ba, parang ano lang din yan security and assurance. Ang security refers to things, refers to what happened outside. Yung tinatawag na facts. Ang security refers to facts. No? Ang security refers to facts
on what happening around you every day. Like for example, sa umaga, sumisikat ang araw. Sa gabi, lumulubog ang araw. Pero ano ang truth? Yan ay facts, no? Yan ay facts. Sa umaga, sisikat. Sa hapon, lulubog. Yan ang ating araw-araw na nakikita. Facts. Pero ano po ang truth? Natuklasan yan lately, natuklasan ng mga scientists yan, binilang-bilang nila na hindi po ang araw ang lumulubog, kundi ang araw ay nakapanatili, ang earth ang nagre-revolve sa araw. Ang earth ang umiikot sa araw. Hindi po ang araw ang lumulubog, hindi ang araw ang sumisikat. Yan ang truth. Ang tanong, ang truth ba nakikita? Hindi siya nakikita, pero may katotohanan sa likod ng mga nakikitang nangyayari sa araw-araw. Yan yung spirit of the law. Yung law and spirit, makikita mo, nagtatagpo talaga. Kaya anything you do, lahat ay nanggagaling yan, nagbubukal yan sa puso. Yan yung security and assurance. Assurance is more than what you understanding. More than is your understanding, no, with the truth that you are walking with, na kung saan yun yung iyong tinatawag na understanding of knowing that you are secure. Yan yung assurance. Understanding of knowing. Yung tinatawag na nauunawaan, di mo lang alam, nauunawaan mo pa. Ang problema ngayon, may alam, pero di naunawaan yung kanyang alam. Yan ang problema ngayon. Kaya may kita nyo po, sobrang talino, di naman makita-kita sa mga gawa. Ang galing sa Bible, pero ang ugali wala sa verse. Kaya talagang kailangan po natin na tumayo tayo, arise and step on the next level of faith. Step on. Tumayo ka, bumangon ka. Kasi kung maalala nyo po si Martha, tingnan nyo po at si Mary sa Luke chapter 10, verse 39 to 42. Tingnan po natin tong dalawang ito. Alam niyo po, sabi rito sa verse 39, di ba? Sabi niya, she had a sister called Mary and who was seated at the Lord's feet, listening to his word. But Martha was distracted with all her preparation, and she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Iniwanan ako para gawin lang ang dapat gawin, itong gawin na mga puro lang sa bahay, then tell her to help me. Pero sabi sa verse 41, but the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. Ito ang gusto kong makita nyo. But only one thing. Only one thing. Ito yung word na one thing na to. Only one thing. Ito yung there is a truth behind na kailangan nating mag-rise up, because to be accurate is important thing, but to be is one thing, to be accurate is one thing, but to be more accurate is another thing, or the most important thing. Mali ba yung ginagawa ni Martha? Wala naman wala namang sinasabi ni si Jesus na mali Kasi kung wala po talagang ugali din ni Martha na masinop sa bahay, wala ring ugaling mga taong magluto sa bahay, wala talaga lahat. So, di mali. Pero ang gustong ipakita ni Jesus dyan, dapat first things first. Mauna ay dapat mauna. Kasi ang lahat ng bagay, ilagay sa lugar.
But only one thing is necessary. At sinabi niya Jesus, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Kaya nga mayroon pong salitang to be fruitful is one thing. But fruit that should remain, fruit that remain is another thing. Marami naman ngayon nagbunga once. Pero nasaan yung bungang nananatili? Ayan ang problema na sinasabi ni Jesus dito. Mary has chosen the good part at which shall not be taken away from her. Ito yung fruits that remain. Kasi earth will pass away. Heaven will pass away. But the word will never pass away. But the word and those who obey the word will not pass away. One thing is needful. Kaya you need to rise up. Pag-usapan pa natin to para maunawaan natin to. Alam niyo po ba, alam kong busy ka. Ang dami mong pinagkakabisihan. Alam kong marami kang ginagawa kasi sa dami mong pananagutan. Pero hindi po license yan para itabi mo ano ang mas mahalaga sa harapan ng Diyos. Hindi mo lisensya yan para sa tabi mo, oh Lord, naintindihan mo naman ako. Tingnan mo, tinatamaan ka ng bunga ng iyong pag-disobey. Tingnan mo, tinatamaan ka ng bunga ng iyong ng bunga ng iyong di paglaan ng panahon. Kaya makikita niyo po, one thing is necessary. Yung kumbaga, ito ay isang absolute. The word one thing is needful. Ito yung pinakakakailanganin sa buhay. Absolute necessity for life. Yan ang meaning niyan sa Greek word. Yan ang meaning absolute necessity for life. You have to make room. You have to choose. You have to choose. Kaya kahapon, isang araw, pinag-usapan natin na sa panahon ng mga offenses na yan, sa panahon ng mga gitgita na yan, sa panahon ngayon mo makiiintindihan na yung iyong kapalpakan ngayon ay consequence ng iyong pinili noon. Kaya mapapansin mo, yung problema mo 20 years ago hanggang ngayon, problema mo pa rin. Kasi di mo nalatag sa harapan mo yung one thing is needful. Wow, hallelujah, no? Kaya nagtataka ka, busy ka for what? Busy ka sa dami mong kakabisihan, pero di mo ba napapansin na yung bunga ng iyong pagiging busy ay hindi nag-match? Hindi tugma? Biro mo, more effort but less result? Pero mayroon ka bang alam sa Bible? Yes, alam mo ang Bible. Pero sa bunga rin talaga nagkakatalo. Tingnan yung bunga ng ginagawa mo. May alam ka naman sa Bible, hindi ko naman sinasabing wala kang alam eh. Pero ang nagkakatalo dito, yung bunga. Hindi ko naman sinasabing hindi ka busy sa gawain. Si Martha nga busy eh. Si Martha nga, meron nga talaga siyang gustong ginagawa na ito naman kapatid ko, hinayaan lang ako dito. Ito naman kapatid ko talaga, Lord, pagsabihan mo naman yan, parang pinaubayan na lang lahat sa akin na lang yata lahat. May mali ba sa ginawa ni Martha? Wala naman, nagpakatao lang naman din siya eh. O, tingnan mo, ang magpakatao isang bagay, pero yung magpakaanak ng Diyos na inuuna, na binibigyan talaga ng mataas na puwang, yun, yung word na yun, mataas na puwang, mataas na room sa buhay mo, mataas na room, bibigyan ng special, kumbaga yung tinatawag na space in your heart. That space only belongs to God and exclusively belongs to Him. Yan yung absolute necessity for life.
Kaya nga, kailangan, you have to make room in life. Ano po? Anong room ito? A room sa pakikipagrelasyon. Hindi po pwedeng baliktarin na ang anak, ang magulang ang susunod sa anak. Certain area, ang anak makikinig, ang magulang makikinig sa anak. Kasi merong ang submit one another eh. Pero pagdating sa major classes talaga, pagdating sa truth, as far as the word of God, the truth is concerned, alam nyo po, you need to listen. Now, pakinggan nyo itong mabuti. Hindi ko nabubuklatin lang ang Bible. Alam natin na si Jacob nakakarinig sa salita ng Diyos. Nasa Genesis 32 yan eh. Diba? Nakarinig sa salita ng Diyos, nakipag-wrestling. Sabi niya, di kita bibitawan. Hanggat hindi, hindi mo ako ibibless. Sa madaling sabi, pinalitan ng pangalan si Jacob mula sa pagiging supplanter, pinalitan siya as a special name to him. Binigyan siya ng heavenly name. Ang tawag ay Israel. Ngayon, lumipas ang mga panahon sa Genesis 45. Kung iyong mababantayan, ang Diyos, tumikom ang bibig ng Diyos, at ang nakarinig ng tinig ng Diyos, ng dream na yon, ay walang iba kundi si Joseph. Nakarinig, walang iba kundi si Joseph. Ang tanong ko sa iyo, si Jacob ba nakarinig pa ng time na yun? Hindi na, di ba? Sino ang nakarinig? Si Joseph. Nang si Joseph ay nakarinig ng tinig ng Diyos, na yung yuyuko ang mga kapatid na 11, yuyuko sa kanya, kasama yung araw, yuyuko din na kung saan si Jacob di naintindihan yung anak. Ano? Yuyuko din ako sa iyo? Kaya makikita niyo po, nung managinip si Jacob at nasabi na inggit na nga ang mga magkakapatid, sa Genesis chapter 45 verse 4 to the following, inggit na nga ang mga kapatid, ay galit na nga, na-offend na nga ang mga magkakapatid, siya pang nanaginip, dagdagan pa ng panaginip. Na-imagine nyo ba kung anong hitsura ng pakikipag-usap ni Joseph? Di ba? Parang naglagay siya ng gasolina, na may gatong na nga, mayroon na nga apoy, ginatungan pa niya, lalong uminit ang mga kapatid. Kaya nagtangka silang patayin ang kapatid. Nagtangka silang ihulog ang kapatid sa bangin at tinangka nilang patayin ang kapatid. Ang gusto kong tukuyin sa inyo ay, nung time na yon, ang nanaginip si Joseph. Bakit hindi si Jacob? Doon mo maintindihan na ang Diyos talaga, kailangan nating maunawaan ang panahon niya. You have to make room. You choose to make room. Piliin mo na maglagay ka talaga ng special space in your life sa Panginoon for hearing the voice of the Word. The voice, the spirit behind the word. Kaya napakahalaga ito. Napapansin nyo po na ikaw may alam sa word, pero ang na left behind, di mo nakita ang spirit behind the word. Kaya nga po, sabi ng 2 Corinthians 3, paborito ko laging binabanggit yan. That the letter kills, but the spirit gives life. Kaya may kita nyo po na kung mapapansin nyo na itong Joseph na to, nang makarinig po siya, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, na hindi naman na talaga natapos doon. Sa madaling sabi, na-serve ang purpose. Na-serve ang purpose. At paano na-serve ang purpose? Dumating si Joseph doon sa tinatawag na Egypt. Binenta, binenta nila, at binenta, dobling pagkabenta, nabenta pa siya sa Egypt. Makikita nyo, nakulong pa siya doon, pinagbintangan pa siya ni Mrs. Potiphar,
At makikita nyo po, mga kabatid, na ang bata ay napunta talaga sa kulungan ng Egypt. At kung inyong mababantayan, mula doon sa pinakapit na yon, mula sa ilalim na yon ng kulungan, mula sa pagkakulong, siya ay dinala ng Panginoon doon sa trono ng hari at binigyan siya ng signet ring na siyang mamamahala ng lahat ng kapahamalaan na kaisa ni Pero. Sino mag-aakala na itong Kanaan na napakayaman, merong bagay, meron sila, pero di nyo ba napapansin na si Jacob nagsabi, pumunta kayo magkakapatid sa Egypt, bumili kayo ng makain, bumili kayo, dalhin nyo tong gold, dalhin nyo tong silver, dalhin nyo to doon sa Egypt kasi nabalitaan ko, may pagkain, may trigo doon. Tingnan nyo po ang Kanaan na napakayaman noon, dumating sa puntong walang makain, pero may pera. Pag di mo nakita ang spirit behind, na parang tingin mo pera-pera ang buhay, balang araw may pera ka lang, wala kang makain. Kaya pag di mo nabantayan yan, kaya kung may inyong mababantayan, one thing is needful. Sa madaling sabi, napunta ang magkakapatid doon. Imagine niyo to, mali ba ang narinig ni Joseph? Tama. Nung magkaliwanagan na sila, sabi ni Joseph, huwag kayong mag-alala, ipinangyari ito ng Diyos para iligtas ang ating bansa. Inangyari ito para iligtas. Ito yung word na hindi kailanman di aalisin. Hindi aalisin kay Mary. Yan yung istorya na yan. One thing is needful. Gaya ng pandemic na ito, pag hindi natin nasalo ang Spirit ng Diyos, talagang tatakutin ka. Pag hindi natin nasalo ang kalooban ng Diyos, talaga namang maririndi ka. You have to hear the spirit behind the word. The life behind the word. And that life is no other than, the person of the word is no other than Jesus. The life-giving spirit. Sabi ng 1 Corinthians 15:45. Yan yung Christ in you. Yan yung Word who become flesh. Ito yung letra na nagkatawang tao. Napapansin niyo po ba ang Spirit? Ang Spirit ay something na gumagalaw. The person behind the Word. Kaya yung law, kung bakit powerful yan, because it was been backed up. It has been backed up by the powerful living. Kaya napakahalaga mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin na magtiwala talaga tayo. Ito po yung, alam nyo po, ito yung isa sa way. You need to rise up. You wake up. You need to wake up. Rise up and step on the next level. Know the person of the Spirit. Alam mo, the person of the Spirit is no other than Jesus. Know Him. Make room for Him. Make a choice right now.
Ito yung next part na ito yung part 2 na ito. Kaya itong Panginoon na ito, may kailangan makipag-relationship ka sa Kanya. Ito yung dapat na maging priority mo. Makipagniig ka sa Kanya, ma-develop ang iyong intimacy sa Kanya, ma-develop, know the person of the Word. Where the Holy Spirit wants to speak with your spirit, wants to bear witness with your spirit. Kaya tinawag yan the Spirit of Jesus. Sa Acts 16 verse 7. Kaya tinawag yan the Spirit of Jesus. Acts 16 verse 6. Tingnan mo mga kapatid. Kung iyong mababantayan na yung sinasabi ng Acts chapter 16, no? Verse 6, ang sabi dito, kaya nga, ito, pag napansin mo to, sabi rito sa Acts 16, verse 6, they passed through the Perea, no? And verse 7, the Perea, Galatian region having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Meron talaga babala, no? Kapag naunawaan natin ang galaw ng Holy Spirit. And after they came to Mysia, they were trying to go into Bithynia. And, tingnan natin, and the Spirit of Jesus did not permit them. And the Spirit of Jesus did not permit them. Ano ito? Kumbaga, sabi ng Romans chapter 8 verse 9, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, and that is what the Spirit of Jesus is. If anyone does not have the Spirit of Jesus, he does not belong to Him. Yet, ito po yung one thing is needful. Kaya nga sabi sa verse 10, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. Oh, hallelujah! Kaya nga sabi sa verse 11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Iyan po ang mag-aangat sa iyo. Kaya mayroong tinatawag na less effort, maximum result. Meron pong tinatawag na less effort pero sulit ang bunga. Oh, hallelujah! Kaya pag ito nabantayan mo, kapatid, laging yung one thing is needful. Ito po yung the Spirit, the Word, the Spirit behind the Word. Kaya makikita mo yung Spirit of Jesus na to. Napakahalaga to sa ating buhay paglilingkod. Para hindi mauwi sa balikat ang trabaho at maging pabigat ang paglilingkod. Kaya nga yung puso at balikat magkalapit lang yan, dangkal lang ang pagitan eh. Daliri lang ang pagitan, puso at balikat, daliri lang ang pagitan, dangkal lang ang pagitan.
Kaya makikita mo, anything you do na di galing sa puso, diretso yan talaga sa balikat. Kaya ang tingin mo, ang paglilingkod na trabaho to, mabigat ito, parang ganito, parang nabibigatan ka na, parang pasan-pasan mo, parang si ang Diyos dagdag sa trabaho mo. Parang ang Panginoon, paglilingkod mo, dagdag sa obligasyon mo. Kaya si Marta, gano'n na nangyari. Kulang na lang sabi ni Maria, alam mo kapatid, may panahon lahat dyan. Alam kong gustong-gusto mong maghanda, pero alam mo ba, itong dapat nating paghandaan. Ano na ba ang kalagayan ng ating puso? O, di ba? Ang galing ano? O, ngayon, bakit ka laging nagiging atap na atap? Habol ka ng habol na wala kang hinahabol. Nung naabutan ka, pagod yun. Naabutan ka. Oh, napagod ka tuloy. Inabutan ka ng what? Kasi wisdom of man ang ginamit mo. Karunungang pantao. Yan yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2. Na hindi ito gawa ng karunungan ng tao, kundi karunungan ito ng Panginoong Hesus. Karunungan ng Diyos, wisdom of God, not the wisdom of man. Kaya makikita nyo po na kailangan po talaga yung intimacy na yan, make room, put God, know the person of the Spirit, know the person of the Spirit, and that person of the Spirit is no other than the Spirit of Jesus. The Spirit of Jesus. Alam mo, yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, ganun na lamang. Ang pag-ibig, pagmamahal niya sa iyo, ganun na lamang. At kaya nga talagang ginawa kang napaka-special sa Kanya. At ang sabi niya, you are my people. You are my possession. You are my unique one. You are my kingdom of priests. Sabi ng Exodus 19 yan eh. Verse 4 to 6. Sabi rin niya ng Revelation chapter 1 verse 6, you are priest to me. For you, alam niyo po ba, napakadakila ang pagkalikha ng Diyos sa iyo. Kaya nga, you are very good. Kaya you need to stand up and rise up to the next level of faith. You have to rise up, go up, stand up. Sabi ni David sa Psalms 56, verse 3 na, when I am afraid, God is my refuge. Natatakot din naman siya eh. Kaya dito mo mapapansin, bakit babalik ako kay Jacob? Kasi gusto kong i-justify kanina na may time talaga. You need to na makinig. Makinig ang anak at may time ding makikinig din ang magulang sa iyo. Pero kailangan mong malaman kailan. Anong time yon? Anong season noon? There is time for everything. Nung time na yon, si Jacob din niya naintindihan si Joseph. Pagdating doon sa Egypt, isang araw pinadala ni Joseph ang magulang niya doon sa Egypt at dinala sila doon sa Goshen at doon pinatira sa Goshen. Lumaki ang mga anak ni Joseph at sa piling ni Jacob, time na dumating na sabi ni Jacob, dalhin mo ang aking mga anak. Kaninong anak yun? Anak ni Joseph. Sa Genesis 39. Pinadala yung mga anak ni Joseph. At sabi niya, bring that to me. Yung aking mga anak. Kaya mapapansin niyo po, blines ni Jacob, si Ephraim at si Manasseh. Nang blines, krinos ang kamay. Tinuturuan ni Joseph si Jacob. Papa, ang aking, kasi si Jacob noon ay bulag na. Si Jacob noon ay mahina na at kailangang ipasa na ang tinatawag na legacy. Pero bago yung legacy na yon,
mga kapatid, kung iyong mababantayan, Genesis 39 ba yun? Kung iyong mababantayan, pero yan ang istorya, di ko pa ngayon ko lang naalala. Yung ang istorya, mga kapatid, kung iyong mababantayan, tama ba? O 49? Ah? 49. Oh, yun. Genesis 49. Now, kung iyong mababantayan, mga kapatid, sorry sa verse, Genesis 49. Kaya kung iyong mababantayan, prior to that, di ba, blines ni Jacob si Pero, nung dinala siya sa Egypt. Pero sino ang nagdala kay Pero, kay Jacob, doon sa Egypt? Si Pero. Pero sino ang nag-bless kay Pero? Akala nyo ba kung si Pero ang nag-bless na totoo kay Jacob? Hindi. Jacob bless Pero. Anong ibig kong sabihin yan? At yung sa Genesis 49, ang ibig kong sabihin, yung dimension na bagamat si Joseph na ang nakarinig, yung dimension ba ng anointing, yung spirit ng Diyos kay Jacob ay nag-expired? Hindi po. Kaya may time na nakinig si Jacob kay Joseph. May time na yung kailangang tayuan ni Jacob, yung legacy, kailangang itayuan ni Jacob yung spirit na nasa kanya. Kaya he blessed Pero. And he also blessed the children of Joseph. Yung dimension ng spirit ng Diyos kay Jacob, bagamat nung time ng mga taon, di na nakakarinig, di na narinig ni Jacob, pero yung dimension ng Diyos kay Jacob ay matindi. Huwag niyong maliitin kung matanda na si Jacob. Di pwedeng maliitin kung matanda na ang tao. Wala nang perang pwedeng magawa niyan. Kung ikaw, anak ngayon, naghahabol ka lang sa pera ng magulang mo at wala nang makuha kang pera, na wala na rin ang honor and respect mo, manganganib ka. Kasi one thing is needful. Kasi yung honor and respect, kapag di mo yan ginawa, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit maraming anak ngayon ang sumimplang at gumapang sa hirap. Hindi naintindihan ang honor and respect. Kaya dito, one thing is needful. Kaya kailangan, kung one thing is needful, na very needful, ito yung tinatawag na grabing kailangan maunawaan mo yun, na kailangan ma-discover mo yung purpose, na kailangan ma-fulfill, kailangan matupad, masunod ang iyong purpose na nilagay ng Diyos sa iyo, na kung ikaw talaga bit-bit mo ang Spirit of Jesus sa buhay mo, yan po ang iyong babantayan. Kahit magdaan ka ng pandemic, walang magagawa yan sa buhay mo. Kahit magdaan ka ng problema, walang magagawa yan sa buhay mo. Kaya napakahalaga ang buhay ni Jesus na nasa buhay mo. Yan yung Spirit of Jesus. Yan yung Spirito na kay Jacob. Yan yung Spirito din na naghahari doon sa Hebrew chapter 11 ng mga saints, mga Old Testament saints. Ang Bible nagsasabi sa verse 33 to the following, they conquer kingdoms. Because why? They put a high space, a special space. They put God with a special space in their hearts. Know the very person of the Spirit of God.
Hallelujah. Mga kapatid, hindi talaga ito, kahit na sabi mong pilay ako, di talaga to pabuuan ng paa. Hindi rin papilayan ng paa. It all about you, the spirit that you carry. It is not how much you can do. But it is the spirit that you carry. Kaya sinasabi nga sa Galatians chapter 4 verse 6, because you are son, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. The Spirit of His Son nasa atin. Kaya yung salitang one thing is needful. Maaring may pressures, maaring mayroong labanan, maaring marami kang kinakaharap, mga kapatid, pero kung alam mo ang iyong priorities, alam mo kung ano yung mauna, ang na dapat mauna, di ka magtatantram, di ka rin magagahol, di ka rin hahayaan ng Diyos na mauuwi sa dapa ng problema. Kasi absolute ho yan na kailangan sa buhay. Know God. Know the God of your parents. Oh, hallelujah. Choose. Know the person of the Holy Spirit. Know the person of the Spirit of God. Know the Spirit of Jesus. The Spirit of His Son dwells in us. Kaya nakakatawag tayo ng ama ko. Naalala nyo kahapon, pinag-usapan natin that faith begins with a vision. And vision is more than picture. Vision is more than image. But vision is a spirit. Vision is the Word of God. Vision is a message. Itong part 2 na to na ating pinag-uusapan, arise and step on the next level of faith. Number 1, know the God. Know the person of the Spirit of God. Know Jesus. And the second, you must develop it. Yung vision, isang klase yan ng pagbubukas. Unfolding of God's purpose. Pagbubukas yan ng iyong potential. Yung pag sinabing potential means unrealized ability. Pag sinabing potential, unrealized ability, wala kang alam, pero napalutang yan isang araw. Yan ang potential. Kasi parang ganito, yung energized battery. Alam mo ba kung may power yan? Di ba wala? Pag kinabit mo lang, saka mo malaman kung may power o wala. Kaya nga mga kapatid, ang pinakamahirap na tao sa buong daigdig ay ang mga taong wala pong pangitain. Develop it. Nadidevelop po yan. Kaya sabi ng Proverbs 29:18, kung ang taong walang pangitain, ang tao na yan ay nawawasak. Ang tao na yan ay napapahamak. Kaya nga makikita nyo po, tingnan natin to sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1, verse 9. Sabi dito, anong sabi dito sa 2 Peter chapter 1, verse 9? Ang sabi rito, for he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins.
ang mga taong wala pong pangitain. Sabihin ko sa iyo, ang isa sa katangian niyan ay short-sighted. Ang mga taong walang pangitain, short-sighted siya. At di lang short-sighted, ang kitid pa. Sila pa yung tingin nila mas okay sila kaysa iba. Yun ang matindi, nandadamay pa sila. At narrow-minded sila. Short-sighted nga eh. Yung wala na nga sila pa yung mapagmalaki. Katindi ano? Kung sino pa yung meron, yun yung normal lang. Kung sino yung wala, yun ang mayabang. Ay, antindi nga talaga. Grabe. Antindi talaga. Saan ka ba lulugar sa mga ganyan? Kaya nga, ang tao nga, na walang pangitain, mga taong walang pangitain, ang buhay niya wala akong kamining-mining. Nalalampasan sila ng mga magagandang pagkakataon. Kaya napakahalaga, you have to steps on the next level. Hakbang mo ang iyong paa, ihakbang mo yan, yung iyong pangitain. Alam nyo, kailangan po talagang malakaran ng iyong pangitain. Kailangan maintindihan mo na yung message na yan, makatch yan sa spirit mo, i-develop yan sa spirit mo. Kaya sinasabi ni Nehemiah sa chapter 2 verse 17 to 18, let us arise and build. Sabi ni Nehemiah, nakita niya yung vision na yan. Let us arise. Kaya yun pong, nung mamatay si Nehemiah, yan po yung naiwan niya. Yan po yung legacy na iwan niya na napagpatuloy ng mga tao. Kaya nga po, mga kapatid, kailangan mo talagang i-develop yan, pangitain mo na yan. I-develop yan one day at a time, just do it, just believe it, just walk with it until you become experiential to you, until it will become as an experiential knowledge. Hallelujah! Saan yung orasan natin? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na ma-develop yan sa buhay mo. At ngayon, pinakalas, kailangan po nating makita. Sabi dito sa Hebrew 10:23, let us hold fast the confession of our faith. And number 3, mga kapatid, confess it every day. Kasi habang naririnig mo yan, lalo mong masusunod yan. Habang naririnig mo yan, possess it. Because why? Confession is possession. Kasi sinasabi ng Hebrew chapter 10 verse 23, ang sabi doon, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Ang nangarap at namangako sa iyo ay tapat. Ang nangako sa iyo ay tapat. Kaya nga po, ang sinasabi ng salitang confession means, lagi mong sabihin, ulitin mo ang pangako ng Diyos. Ulitin mo ang pangako ng Diyos. Huwag kang mag-atubili, ulitin mo lang. Makikita mo isang araw, yung lagi mong mini-memorize at kinukumpisal, di mo alam, confession is possession. You will possess it one day.
Kaya sabi ng Mark 11, kung masasabi na mo, naniwala ka na lumipas ang bundok na ito, anumang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit, anumang kalagan mo sa lupa, kapag naniwala kang umalis ang bundok na ito, i-declare, i-confess, mga kapatid, confess means to speak the same as. Yun lang lagi mong sasabihin. Na yung Diyos sa'yo ay Diyos na totoo at nangako sa'yo ay tapat. Amen po ba? Oh, hallelujah. Lapit tayo sa Panginoon sa oras na ito. Tapat siya. Mamayang gabi, pansinin mo, mga kapatid sa life group, bantayan nyo, choose right now. No, know the person of the Holy Spirit, know the Spirit of Jesus. Okay, know the life of Jesus within you. Know Christ. Develop it. Develop that vision and confess it. Hallelujah. Confess it in your life. Oh, hallelujah. Kasi tapat ang Diyos nangangako sa iyo. Tapat siya talaga. Hindi siya papayag na lagi ka na lang talunan sa buhay mo. Hindi papayag ang Panginoon. Oh, hallelujah, Lord, I pray na yung mga nakikinig sa oras na ito ay bigyan mo ng kakayanan, Panginoon, na ma-develop, na tumayo, mag-rise up anumang kinakaharap niyang pressure ngayon. Dahil tapat ka sa iyong mga salita. Sa sinabi mo, Lord, the Spirit of Jesus did not permit them. Ang Spirito mo, Lord, ay talaga pong Diyos na nagpapaalala upang di kami mapahamak. Salamat, Lord. Hallelujah. At sabi mo, Lord, na ang Spirito mo na nananahan sa amin, siya ring Espiritu na bubuhay sa amin. Babangon sa amin mula sa kawalan patungo sa kasaganaan. Mag-aangat sa amin mula sa ilalim patungo sa itaas. In Jesus' name.